tahanan. Para sa karamihan, ito ay maituturing na ligtas na lugar. Pero ang realidad, maraming babae ang biktima ng karahasan sa loob mismo ng kanilang bahay. Dahil umagang-umaga, pagdating ko doon sa bahay, bibihis ako. Hindi ko alam, lasing na. Ay, hawak siyang patalim. Nagbumakat na lahat-lahat. Nagmukha ng marshmallow yung mukha ko. Sinaktan na naman niya ako. Bumakat naman na sobra-sobra na halos patayin na niya ako. Kabilang sa Sustainable Development Goals o SDGs na inadopt ng Pilipinas mula sa United Nations, ang layuning makamit ang gender equality o ang pagkakapantay-pantay ng lahat ng kasarian. Sa 2020 Global Gender Gap Report, nangunguna ang Pilipinas sa mga bansa sa Asia na napaliit ang gender gap. Ibig sabihin, mas maraming kababaihang Pilipino ang nabigyan ng oportunidad, trabaho, edukasyon at maayos na kalusugan. Gayunman, pagdating sa global ranking, bumaba ng 8 puntos ang ranking ng Pilipinas. Mula rank 8 noong 2019, bumaba ito sa rank 16 noong 2020. Kasama sa pagkamit ng gender equality, ang mithiing wakasan ng karahasan dahil sa kasarian ng isang individual. Gaya na lamang ng Violence Against Women o VAW. Isa si Vicky sa mga victim survivor ng Violence Against Women. Sa loob ng 6 na taon, nakaranas daw si Vicky ng pambubugbog, pananakit at nakatanggap ng masasakit na salita mula sa kanyang asawa. Bagay na lalo raw lumala nitong pandemya. Uwi siya sa bahay, lasing. Minsan, pagka talagang mapupuno na ako, ilan ba siya ako nakipaghiwalay. Hindi naman totally hiwalay, kumbaga maghihiwalay lang kami ng bahay. May bahay kami sa baryo, doon muna siya, tapos dito ako sa bayan. Para lang magkaroon lang ba ng distansya. Tapos naging pandemic nga. So, nagsabay-sabay lahat-lahat. Ayun na yun, dahil hindi siya makalabas. Isa pa yan, hindi siya makalayas. Hindi siya makapunta kung saan niya gusto. Siyempre, sasabog na rin ako. Kasi aside from that, hindi na nga siya nakakatulong sa akin. Pasakit pa. Ayon sa World Health Organization, isa sa 3 babae sa buong mundo ang nakararanas ng physical o sexual violence. At dahil sa pandemya, dumami ang biktima ng karahasan. Sa pagtataya ng UP Population Institute noong July 2020, aabot sa 12,100 na kaso ng intimate partner violence ang nangyayari kada buwan sa loob ng community quarantine. Dahil ipinagbabawal ang paglabas, tila nakulong ang karamihan sa kanilang tahanan. Tahanan kung saan madalas din daw nagaganap ang mga pang-aabuso sa kababaihan. Of course, naka-lock in sila, nasa loob sila ng bahay nila. Maraming mga bahay, lalo na sa mahihirap, na napakaliit. Yung mga pagkakamali o yung mga disagreements, no, ay tumitingkad. Yung physical interaction, no, nagge-generate ng away. The major issue, I think now, is of course economic. Maraming nawala ng trabaho. Mga magulang, no, nawalan trabaho. So they have to fend, no, dun sa inability to get food, find income, plus yung emotional tensions na nangyayari sa loob ng bahay. Para tugunan ito, naglunsad ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng hotline para sa online psychosocial services at counseling nang ipatupad ang lockdown sa bansa, kung saan maaaring humingi ng saklolo ang mga biktima. Actually, ma'am, nagtalaga po kami ng hotline specifically for online psychosocial services and counseling. At the same time, yung mga partners din po natin, kagaya po na nabanggit ko yung tinatawag na United Registered Social Workers, partner po talaga natin sila ng matindi during that lockdown. So, ang nangyayari po noon, doon sa kanilang mga nare-receive na calls or any reports, ay kinu-course nga po nila doon sa DSWD Central Office Hotline on Psychosocial Services and Counseling. So, through that po, tatawagan naman namin. Kung may binigyan na contact number din po yung tao, talagang tinatawagan po na namin sila. Naglunsad din ang Department of Justice o DOJ ng e-inquest proceeding para mapangasiwaan ang pagdinig ng mga kaso ng pang-aabuso sa kabila ng pandemya. Habang ang Korte Suprema
Mayroon na ring e-filing para sa mga criminal complaints. When we are helping our victim survivors of violence, any form of violence or abuse, yan ma'am, yan kasi yung mga dapat inilalatag na mga options sa kanila. Para alam nyo yun ma'am, hindi nila mararamdaman na end of the line ang kanilang kaso. Kumbaga, there's hope, there's something that we could do about it, there is something that we could do to help them para hindi nila sasabing dead end sila agad. Sa tala ng DSWD, bumaba pa ang bilang ng mga kaso ng domestic violence sa kasalukuyan kumpara sa nakalipas na taon. Mula 7,833 na kaso noong March 15 hanggang October 31, 2019, bumaba ito sa 3,593 sa parehong mga buwan noong 2020 kung kailan sumailalim sa lockdown ang bansa. Pero hindi raw ito nangangahulugan na mas kakaunti ang nagaganap na pang-aabuso, kundi dahil mas naging malaking hamon ang pagbibigay boses sa mga biktima ngayong pandemya. Meron tayong restriction sa movement sa community. And given that restriction, 'di ba, suspended din ang ating public transportation. So paano nga naman tatakbo, 'di ba? Paano pupunta sa kinauukulan yung ating victim survivors of trafficking? Yun nga, confined kasi sa home. 'Di ba? Confined dun sa bahay or sa community, yung perpetrator pati yung victim survivors. So mas accessible kumbaga yung victim survivors dun sa kanyang perpetrator, and there's no way na makalabas siya. At the same time, ito pa, lack of information on where or how to report. Kasi minsan, alam din natin, wala din silang access, wala silang phone, wala silang internet. Isa lamang sa kada 3 kababaihang nakaranas ng pang-aabuso ang nagre-report sa mga otoridad ayon sa tala ng Philippine Statistics Authority. At kung maglakas loob man ang mga biktima, problema naman kung paano sila maiaalis sa kanilang sitwasyon. Karamihan daw kasi sa VAU desk na siya sanang unang takbuhan ng mga biktima sa kanilang mga barangay, natuon ang atensyon sa hinaharap na health crisis. At that time, skeletal, 'di ba, force yung meron ka sa barangay, sa kapulisan, sa all government agencies. At majority of them are doing COVID-related work. So, isa sa mga napabayaan talaga na trabaho nung time na yon ay yung usapin ng violence against women o yung mandato ng mga siguro VAUDES, because some of the VAUDES were deployed as barangay health emergency response team. Maliban dito, iilan lang din daw sa reported cases ang nagtutuloy sa pagsasampa ng kaso. Sa tala ng PNP Women and Children's Protection Center, 8,925 ang kanilang natanggap o na-file sa kanilang kaso ng VAU mula Marso 2020 hanggang Enero ngayong taon. If a wife who was beaten up would report the incidents, a criminal offense na kasi siya physical, i-arrest siya ng pulis. Pag in-arrest siya ng pulis, madedetain siya. Pag na-detain siya, lalong mawawala ng trabaho yung pamilya. Out of frustration siguro, sasabihin nila, sige dito na lang po kami sa bahay, magiging vigilant na lang. Unfortunately, wala masyado talagang nag-pursue ng case nung time na yun because they were really frustrated with the legal system. No? Yung, dun pa lang sa usapin ng pagpunta pa lang sa barangay. Bagamat malayo na ang narating natin sa pagsulong ng karapatan ng mga kababaihan, isang malaking hamon pa rin hanggang ngayon ang pagbuwag sa hindi pantay na pagtingin sa lalaki at babae na siyang ugat kung bakit nagpapatuloy ang karahasan laban sa kababaihan.